Ako ang pinakasalan niya, pero bakit parang ako ang lumalabas na kabit? Hello po Ate Vine, mapagpalang araw sa inyo. Gusto kong mag-share ng aking sariling kwento, sana mabigyan nyo rin ako ng payo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lovely. Nagkakilala kami ng asawa ko dito sa Maynila. Masasabi kong mabait at mapagmahal ang aking asawa, at lagi niya akong pinapasaya araw-araw. Dahil ginagawa na namin yung ginagawa ng mag-asawa, kaya madali akong nagdalang tao. 6 na buwan pa lang ang aming relasyon, nang kami ay magpakasal. Pinili kong ipaglaban ang aming relasyon dahil naniwala ako na magiging mabuting asawa siya sa akin, at magiging mabuting ama sa aming anak. Wala siyang kamag-anak dito sa Manila. Kaya nang ikasal kami, 2 malalapit na kaibigan lamang ang pumunta bilang saksi. Halos lahat na ay aking mga kamag-anak na. Hindi ko rin kailanman nakilala ang kanyang pamilya. Dahil hindi naman niya ipinakilala sa akin. At hindi rin naman niya ikinukwento. Sa una maayos naman ang lahat. Sabay naming hinarap ang bagong buhay mag-asawa. At bilang mga magulang sa aming anak. Ngunit nang magkaisang taon na ang aming anak, nagsabi ang asawa ko sa akin, na kailangan niya umuwi sa province nila. Wika niya may aasikasuhin lang daw siyang importanteng bagay doon. Pinapaayos daw iyon ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit nang matapos ang kanyang pag-alis, unti-unti nang nabago ang lahat. Hindi na siya madalas tumawag, or magparamdam. Kung dati ay araw-araw kaming nag-uusap, ngayon ako ang kailangang mangulit sa kanya, para makabalita. Para hindi mawala ang aming komunikasyon. Pag tinatanong ko siya kung bakit hirap siyang magparamdam sa akin. Paulit-ulit niya lang sinasabi, na abala lang siya sa kanyang trabaho kaya wala siyang oras. At huwag daw ako mag-isip ng kung ano-ano. Lumipas pa ang buwan, at mas lalo pa siyang naging mailap. Mas bihira na siyang bumisita sa amin ng anak niya. At kapag tinatanong ko kung bakit pabalik-balik siya sa probinsya nila, sagot lang niya ay may pinagkaabalahan siyang trabaho doon. Kaya sinabi ko sa kanya na sasama na lang kami ng anak namin sa kanila. Upang manirahan para makasama namin siya. Bukod sa gusto ko rin naman makilala ang kanyang pamilya, gusto ko rin na makilala nila ang kanilang apo. Pero tumanggi siya, sabi niya, paano ang trabaho ko dito sa Manila? Wala daw akong magiging trabaho doon, kaya mas mabuting dito na lang daw kami ng anak ko. Sa kanyang mga paliwanag ramdam ko na may mali. Hindi nga ako nagkamali. Isang araw may nag-chat sa akin, galing sa isang babae. Sabi niya, tigilan ko na raw ang asawa niya. Naguluhan ako sa sinabi niyang iyon, at agad akong nag-reply. Sabi ko, anong ibig mong sabihin? Ngunit imbis na siya ang magpaliwanag. Ako pa talaga ang kailangan magpakita ng ebidensya. Sinabi ko na asawa ko yan, kasal kami, may anak, at meron akong ebidensya. At ipinasa ko sa kanya ang aming marriage certificate. At iba pang patunay na kami ay nagsasama sa iisang bahay. Pero nagulat ako, dahil hindi lang kasi yung babae ang hindi naniwala sa mga sinasabi ko. Pati ang pamilya ng asawa ko ay hindi rin naniwala sa akin. Nasabihan pa ako na manloloko. Mas pinanigan nila yung babaeng iyon. Parang ako pa ang lumalabas na mali. Gayong ako naman ang tunay na asawa. Sa sobrang sakit na nararamdaman ko, asawa ko ang kinausap ko. Sinabi ko sa kanya na ipakilala naman niya kami sa kanyang pamilya. Gusto kong malaman nila na kami ang legal na pamilya. Na kami ng anak ko ang may karapatan sa kanya. Pero tumanggi siya, wala na raw saysay pa para ipaglaban ko pa. Dahil ayaw daw nila na maging magulo ang sitwasyon. Kaya pakiramdam ko, na parang wala na akong laban. Hindi ko na alam kung paano ko pa ipaglalaban ang aming pamilya, kung siya mismo ay hindi na lumalaban para sa amin. Ang pinakamasakit pa, na parang gusto niya na makontento na lang ako sa perang ipinapadala niya, at sa minsan-minsan na pagbisita niya. Ako ang tunay na asawa. Pero bakit parang ako pa ang naging kabit? Parang ako lang ang lumalaban sa aming relasyon, na dapat siya ang nag-aayos nito. Nahihirapan na ako sa sitwasyon namin. Ako ang legal na asawa, pero parang ako pa ang nakikiusap na mabigyan pansin kami. Ano bang dapat kong gawin bilang legal na asawa? Gusto ko rin naman ipaglaban ang karapatan ko at ng anak ko.